Kaninang umaga ay naisipan kong buuin tong multi-corner shop na ito. Kanina ngang umaga ay ang sakit ng ulo ko. Kaso nga lang kapag humihiga ako ay lalong sumasakit. Kaya naman humanap ako ng mapaglilibangan at ito nga yung nakita ko at naisipan kong buuin. Mas 1 year na nga nakatabi to dahil kulang yung parts kaya naman hindi ko mabuo-buo. Kaya naman ngayon ay didiskartehan ko na lang para mabuo ko na. Oh, kalma. Baby, kalma. Paano ka nga ba kakalma? Kung imbis na agad ka matapos lalo kang napapatagal. Wala na nga yung ibang parts ay wawalain pa nga niya yung iba, Joske. Ito nga ay nakuha ko nung Christmas party namin nung last year pa. Sinubukan ko nga buuin ito dati kaso nga lang hindi ko mabuo. Naubos pa nga yung pasensya ko kaya naman tinigilan ko na. Tapos nakita pa nga ng kapatid ko kaya naman sinubukan niya rin buuin. Kaso nga lang ay hindi niya rin nabuo. Tapos pinabuo ko rin to kay Papa J ang kaso nga lang hindi niya rin mabuo dahil nga kulang daw yung parts. Kaya naman tinabi ko na nga lang. Kaya naman ngayon sinusubukan kong buuin ulit kahit kulang-kulang na yung parts. Saka madiskartehan ko pa nga kahit kulang-kulang na. Halos kalahating oras ko nga ata ito binubuo. Nanood pa nga ako ng mga tutorial talagang kulang yung mga parts. Pero after 30 minutes nga ay nabuo ko nga rin ito kahit papano. Kaya naman tuwang-tuwa nga ako dahil nabuo ko to dahil nangihinaya nga ako dito. Yun na nga lang ay di ako agad nagtatapon ng mga gamit. Pagkatapos naman ay nagluto na ako nitong aming uulamin. Sinubukan ko nga tong electric stove na to kung alam ko ba gamitin. Sabi kasi nila ay nangunguryente daw ito. Hindi ka naman makukuryente kung plastic o kahoy na sandok ang gagamitin mo. Maganda nga itong gamitin na pang emergency kapag bigla-bigla hang nawalan ka ng gasol. Usa pa nga mawawala yung apoy sa katol kapag sobrang init na. Nung nagwawalis naman ako meron ako nakitang ganito na hindi ko alam yung pangalan. Una nga akala ko'y butiki ito. Pero nang hinarap ko na hindi pala. Puro nahuli ito ng mga pusa dito sa amin. Medyo humihinga pa nga ito kahit ganyan na yung tiyan niya. Ang bandang hapon pagising namin ng mga bata ay narinig namin tong jet na nag-e-exhibition mula dun sa New Clark City. Dahil ngayong araw nga ginanap yung hot air balloon dun sa New Clark City. Kaya naman dali-dali kaming lumipat dito sa bahay ni Tito at pumunta dito sa taas para makita nga ito. Dahil dito nga ay kitang-kita mo kahit medyo malayo. Hanggang tingin na nga lang kami dito dahil hindi kami nakapunta. Kaya wala kaming panyaling ticket, ang panyalimin ticket, panyalimin niya ang pamangan. Wala nga kaninang umaga at hanggang tanghali at hanggang ngayon ito na nga yung inatupag ni CJ na manood nito. Enjoy pa nga yung bata kaya naman siya tuwang-tuwa. Tama nga namin dito si Ate Jada at yung tita ko. Kaya naman halatang matulakan si Jong. Todo hawak pa nga ako dito sa batang to baka sa sobrang tuwa nga ay biglang lumundag dyan, Joske. Nakikita pa nga niya yung mga batang naglalaro dyan kaya naman tinatawag niya. Nung gabi naman kami kakain na sana bigla nga namin narinig tong mga fireworks. Sabi ko na nga muna yung ulam namin at baka kainin pa kasi ng pusa. Joske po ta kaya riming menalbe kabirala kaming ulam. Kaya naman dali-dali na naman kaming lumipat dito sa bahay ni Tito at pumanhik dito sa taas para makita namin. Nagsitakbuhan pa nga kami itong si CJ ay biglang umiyak. Kala mo talagang naiiwan. Kaya kagagana pa mo balaming kakatayan.